Noong makaalis na ang mga magindara, ay sabi ni Tingting, "Ganun-ganun na lang yun, Kuya Lino. Papakawalan mo na sila ng basta-basta. Paano kung pumatay silang muli?" "Hayaan mo na sila, Ting. Parang tayo rin naman sila. Pumapatay. Pero sa tamang dahilan. May obligasyon silang pumatay ng mga lumalapastangan sa kalikasan, lalo na sa mga ilog. Naligaw lang ng landas si Jezabel at nalasing sa taglay niyang kapangyarihan, kaya siya naging masama. Pero lahat naman ng nilalang ay may kakayahang magbago, di ba? Kaya tama lang din na bigyan natin sila ng pagkakataon na magbago." "Okay, sabi mo eh." Tumingin naman si Lino sa mga estudyante. "Ano, kaya nyo na maglakad?" Tanong ni Lino sa mga kadalagahan. Sumagot naman ang isa sa mga dalaga. "Opo, sir. Siya nga po pala. Ano pong pangalan nyo?" "Ako si Lino, isa akong albularyo." Sabi naman ng dalagang si Mila. "Talaga po? Isa na kayong albularyo sa edad nyong yan? Tapos ang gwapo nyo pa. Mukha nga kayong matini idol eh. O di kaya Mr. Philippines dahil sa gwapo nyong yan at ganda ng katawan." Sabi naman ni Lino. "Kayo talaga. Sigurado na ako ngayon na kulang nga kayo sa sustansya dahil kung ano-ano na ang mga sinasabi nyo." Sabi naman ng dalagang si Christine. "Opo, sir. Totoo po ang sinasabi nila Mila na napakagwapo nyo. May girlfriend na po kayo?" Sabi naman ni Lino. "Oo, may asawa na ako at isang anak." Sumabat naman ang lalaki si Willie. "Oh, kalma lang kayo mga girls. Take na si Kuya Lino." Sabi naman ng dalagang si Faye. Itong si Kuya, albularyo rin?" "Ah, siya si Tingting. SK yan." "Talaga po? Parang matanda na siya masyado para maging SK chairman." "Ano ba kayo? Hindi ko naman sinabing sangguniang kabataan ng SK na sinabi ko. SK, ibig sabihin, sidekick ng albularyo yun." "Ah, kaya pala macho rin si Sir Tingting. At mukhang magaling rin makipaglaban dahil sa forma niyang parang pang-elite tactical force ang dating." "Oh, tama na yung pambubola niyo sa amin. Tara na. Maglalakad lang muna tayo ng kahit 2 oras. Saka tayo magpapahinga para kumain. May dala kaming bigas at mga dilata. Kaya makakakain na kayo kaagad ng totoong pagkain. Tapos magpahinga kayo ng kahit 1 oras. Saka tayo magpapatuloy sa paglalakad para bago dumilim ay makarating na tayo sa campsite. Naroon na ang iba niyong mga kaklase na nauna naming nailigtas." "Okay po." Sagot naman ang lahat at nagsimula na kasilang maglakad sa direksyong papabalik sa campsite. Makalipas ang 2 oras at 1:00 na iyon, pinagpahinga na ni Lino ang mga estudyante. Tapos si Tingting naman ang nagsaing. 2 saing ang ginawa ni Tingting dahil hindi naman malaki ang kaldero nila. Sapat lang sa pang-3 tao. Nagluto na rin siya ng noodles, tapos 2 corned beef ang binuksan. Sa mangkok inilagay ang noodles na may halong paminta at chili powder para mas masarap at makakapagpabuhay ng mga natutulog na dugo. Kumuha si Lino ng dahon ng maliliit na anahaw upang iyon ang gagamitin ng mga estudyante bilang kanilang pinggan. Noong ready na ang pagkain ay magkakasabay na silang nagsikain. Makikitang gutom na gutom talaga ang mga estudyanteng iyon, kaya nakaramdam si Lino ng awa sa kanila. Tila nawala na ang pagiging sosyal ng mga iyon dahil nakakamay na silang kumain at halos dilaan ang kahuli-hulihang butil ng kanin na dumidikit sa kanilang kamay. Naisip ni Lino na maswerte ang mga estudyanteng kanilang nailigtas dahil siguradong magmula sa araw na iyon ay magiging mas masinop na sila at magkakaroon ng pagpapahalaga sa mga maliliit na bagay, lalo na sa pagkain, dahil naranasan nila ang ilang araw na walang pagkain.
Isa iyong malaking aral na madadala nila sa kanilang pagtanda. Plus matututunan din nila ang pag-iingat at pag-iwas sa mga liblib na lugar at mga kagubatan. Dahil alam na nila ngayon na hindi lang mga normal na tao ang nananahan sa mundong ito, kundi may mga elemento rin na anumang oras ay agad sasalakay kapag nasa teritoryo kanila at walang kalaban-laban. Noong matapos makakain ang mga estudyante, ay inutusan na ni Lino ang mga iyon na magsitulog ng kahit kalahating oras para makabawi ng lakas. Noong una ay natatakot pa ang mga estudyante, pero sinabi ni Lino, "Huwag kayong mag-alala sa inyong pagtulog dahil narito lang kami ni Tingting nakabantay sa inyo. At sisiguraduhin naming lamok at langgam lang ang pwedeng manakit sa inyo dito. Sige na, magsitulog na kayo." Wika ni Lino. Doon pa lang nakampante ang damdamin ng mga kabataan at agad nagsitulog. Tahimik lang din sina Lino at Tingting na nakasandal sa puno habang nakatanaw sa paligid sa bandang ibaba. Wala rin namang nararamdamang panganib sa malapit si Lino. Makalipas ang halos isang oras ay sabi ni Lino, "Oh, nakakaisang oras na ang tulog nyo. Pwede na yun. Mamaya uli kapag nasa campsite na tayo." Nagising naman agad ang mga estudyante at nagsibangon. Ipinabitbit na rin ni Lino sa mga iyon ang kanilang mga galon ng tubig para mabawasan ang mabigat na nakasabit sa bag. Makalipas ang 2 oras na paglalakbay ay narating na nila ang campsite. Masayang sinalubong ng mga estudyanteng naroon ang mga kaklase nilang dumating. Nagyakapan at nag-iyakan pa ang mga iyon. Yumakap naman si Rosalia kay Lino. "Mahal, kumusta ang pagliligtas niyo sa mga yan? Wala bang kakaibang nangyari? Hindi ba kayo nahirapan sa laban?" Sabi naman ni Tingting, "Naku, nahirapan talaga kami, Rosalia. Ang lalaki ng ano eh." Napatingin naman si Lino kay Tingting at pinanlakihan ng mata. Sabi uli ni Tingting, ang lalaki ng mga katawan at ang tatangkad pa. Makikinis rin." "Ha? Anong makinis?" tanong ni Rosalia na nagtataka. "Ay, mababangis ang ibig kong sabihin. Kaya hirap na hirap talaga kami. Pero mabuti at wala pang namamatay sa mga estudyanteng nabihag nila dahil hinihintay pa ang sunod na kabilugan ng buwan sa kanila isasagawang ritual ng pagsasali ng pagkaaswang." Okay. Sige mahal, igagayad ko muna ang mga ito para makapagluto ng mas maraming pagkain. Mas marami na ang kakain ngayon eh. Mabuti nga at marami din silang dalang dilata rito at noodles. Kaya iyon na ang ipinaulam ko sa kanila kagabi. Tapos iyong kamuting kahoy ang bilang kanin nila. Magkakape ba kayo mahal? Oo sana. Sige, ako na magtitimpla. Marami rin silang dalang 3-in-1 coffee rito eh. Diyan lang kayo, ipapahatid ko na lang ang kape nyo. Wika pa ni Rosalia at pumunta na sa mga estudyante. Sabi naman ni Lino kay Tingting, "Pahamak ka rin no, kung ano-anong pinagsasabi mo eh. Pasensya ka na Kuya Lino, nahirapan lang kasi ako makamove on. Ang gaganda kasi ng mga iyon, ang kikinis pa at ang lalaki. Ay, parang nawawala ako sa wisyo eh kapag nakatitig ako roon. Kaya nga tinakpan ko ng tuwalya." "Manahimik ka na ah. Alam mo naman yung si Rosalia. Mabait yan at handang umintindi sa mga kasalanan ko sa kanya tungkol sa ibang mga babae. Pero huwag naman nating abusuhin o hilahin pa siya sa dulo ng kanyang pasensya." "Oo na po, alam ko naman yun." Wika pa ni Tingting. Ilang saglit pa ay lumapit na ang dalagang si Faye kina Lino at Tingting, dala ang 2 kape. "Sir Lino at Sir Tingting, ito na po ang kape nyo oh." "Sir Lino, ang ganda pala ng asawa nyo no. Walang duda na hindi na talaga kayo tumitingin pa sa iba dahil parang nasa asawa nyo na ang lahat eh. Maganda, makinis, maputi, tisay pa at parang foreigner ang kulay ng mata niya. Nakakapanlambot pa nga eh kapag ngumingiti.
Parang ang bait-bait. Oo, mabait talaga yan. Lalo na kapag hawak niya ang kanyang 45 caliber sa magkabilang kamay. Napatingin naman ang dalaga kay Rosalia na nakatalikod at nakita nito ang 2 baril sa magkabilang gilid na nakapasok sa holster. Ay, oo nga no. 2 pa ang baril niya. Sige po pala Sir Lino, doon na lang muna ako sa mga kaklase ko. Hindi nga ako mapapatay ng aswang. Baka bala naman ang ikamatay ko. Uwi ka noon at dahan-dahan ang umatras dahil nakaramdam ng takot kay Rosalia. Nagtulong-tulong na ang mga estudyanteng naroon sa pagluluto at pagtitipon ng mga kahoy na gagamiting panggatong sa siga para may liwanag sila sa buong magdamag. Kung sinalino lang ay walang problema sa kanila ang madilim na paligid dahil kahit papaano may liwanag naman kaunti na nagmumula sa buwan. Pero iyon nga lang, ayaw nilang muli pang matrigger ang trauma sa isipan ng mga estudyante na matagal ring napahirapan ng kung ano-anong elemental na nilalang sa kagubatang iyon. Noong makapagluto na ng panghapunan ay sabi ni Rosalia, "O sige, sino sa inyo ang marunong magdasal? Para sa pagkain ha, hindi yung Our Father." Sabi naman ng binatang si Alvin, "Ako po ma'am, marunong po ako." "Okay sige, simulan mo na." Uwi ka ni Rosalia. Sinimulan na nga ni Alvin ang pagdarasal. Nagsimula ang dasal sa pagpapasalamat sa pagkakaligtas sa kanila mula sa kamay ng mga halimaw at dasal para sa kaluluwa ng mga kaklase nila at mga guro na kasamang umakyat sa bundok na iyon pero naging biktima ng mga masasamang nilalang bago pa ipinahuli ang pagpapasalamat sa pagkain. Habang nakayuko ang lahat, sina Lino at Tingting ay nakataas ang ulo at nakatingin sa paligid dahil ayaw nilang masalisihan ng masasamang nilalang kung pati sila ay nakapikit. Napabulong naman si Tingting kay Lino. "Kuya Lino, di ba ang sabi, dasal lang para sa pagkain? Eh bakit parang naging recollection na? Humihikbi na silang lahat to." "Oo nga Ting, siyempre naaalala nila ang trahedyang kanilang pinagdaanan at lubos ang kanilang pasasalamat na buhay pa sila ngayon." Sagot naman ni Lino. Ilang saglit pa ay natapos na rin ang mahabang dasal at pagpapasalamat. Saka na nagsikain ang lahat, pero patuloy pa rin na umiiyak ang iba habang kumakain na. Lumapit si Rosalia kina Lino at Tingting, dala ang kanilang kainan na mangkok na may lamang kaunting kanin at nilagang kamuting kahoy, tapos noodles at corned beef. "Oh, pagkain nyo." Wika ni Rosalia. Agad naman iyong tinanggap ng dalawa at nagsimula na rin magsikain. Matapos makakain ay sinabi ni Lino na magpahinga na ang lahat sa loob ng mga tent. At huwag mag-alala dahil naroon sila nakabantay lang sa buong magdamag. Sabi naman ni Tingting, "Sigurado ka Kuya Lino? Kailangan natin magbantay magdamag?" "Hindi naman kailangan, pero para sa ikakapanatag ng loob nila ay magbabantay tayo. Kayo na muna ni Rosalia ang maunang matulog. Tapos, alauna ng madaling araw ko kayo gigisingin." Sabi naman ni Rosalia, "Hindi mahal, kayong dalawa ni Tingting ang matulog ng maaga at ako na muna magbabantay. Hindi naman ako pagod gagaya nyo, kaya pwede ako magpuyat." "Okay sige, ikaw bahala." Wika pa ni Lino. Sa buong magdamag ay naging tahimik ang pamamahinga ng lahat. Kinabukasan noong magising na ang lahat ay muli na silang nagtulong-tulong na makapaghanda ng makakain. At noong makapag-almusal na ay saka na sila naglakad paibaba sa bayan. Makikita ang trauma sa mga mata ng mga estudyante dahil sa tuwing makakarinig ng kakaibang tunog sa paligid ay sabay-sabay na napapalingon, tatahimik at magyayakap-yakap na animoy may panganib sa malapit. Nasa unahan nila si Rosalia
habang sina Tingting at Lino naman ang nasa pinakahuli para hindi makaramdam ng takot ang mga estudyanteng kasama. Makalipas ang 4 na oras na paglalakad ay nakarating na sila sa may gilid ng highway. Pumara ng isang bus si Lino na walang laman. Inarkilan niya iyon para ihatid ang mga estudyante sa munisipyo ng San Narciso. Si Rosalia lang mag-isa ang sumakay sa sasakyan ni Lino na SUV dahil naroon sina Lino at Tingting sa bus kasabay ng mga estudyante. Habang nasa biyahe ay kinuha ni Lino sa bulsa ang cellphone na iniabot sa kanya ni Rosalia bago umalis ang bus. Tinawagan niya ang anak ni Mayor na si Joaquin. "Hello Lino, kumusta? Anong balita sa misyon niyo?" Sabi naman ni Lino, "Joaquin, nasa bus na ako ngayon kasama ang mga estudyanteng nailigtas namin. Ikinalulungkot kong ibalita sa iyo na 18 lang ang naiwan sa kanilang buhay na nailigtas namin. Lahat sila ay nagsuffer ng malnutrisyon. Kaya magpapunta ka ng mga nurse at mga doktor na titingin sa kanila pagkarating namin sa munisipyo. At kung pwede, kuha mo na rin sila ng psychologist dahil lahat sila ay may trauma sa nangyari." "Okay, sige Lino. Naiintindihan ko. Lino, maraming salamat ha. Mas mabuti na iyang may nailigtas kayo kaysa sa wala talaga. Sige, tatawagan ko na ang local health unit at magpapahanda na rin ako dito ng makakain ng mga iyan." "Okay, sige Joaquin. Bye." Sagot ni Lino at pinatay na ang tawag. Makalipas ang ilang minutong biyahe ay nakarating na sila sa harapan ng munisipyo. Agad dumagsa ang mga magulang ng mga estudyanteng nawawala. Nagkagulo at kanya-kanyang hanap sa kanilang mga anak. Tinapik ni Lino si Joaquin sa balikat sabay sabing, "So, paano? Mission accomplished kami ha. Bahala ka na sa kanila. Alis na kami." Wika ni Lino at hindi na hinintay na makapagsalita pa si Joaquin dahil nagkakagulo na ang lahat sa harapan ng munisipyo. May mga pulis, reporters at mga ususerong dumagsa para makibalita sa nangyari. Agad na ring sumakay sina Lino at Tingting sa kanilang sasakyan bago pa sila habulin ng mga reporter na nakita nilang itinuro sila para sana interviewin. Habang nasa sasakyan ay sabi ni Lino, "Rosalia, idaan mo muna sa sentro. Bumili muna tayo ng kahit 1 kilong litsyong baboy lang at 2 pirasong litsyong manok. Parang bigla akong nasabik sa karne eh." Sabi naman ni Rosalia, "Oo mahal, ako rin. Mabuti nga at sinabi mo. Iniisip ko na nga kanina pa kung anong iuulam natin sa tanghalian pagkarating sa bahay." Sabi naman ni Tingting, "Di siguradong tuna uli. Yung natira sa dala sa atin ni Joaquin. Siguradong hindi pa nila iyon nauubos." "Oo nga eh, yun din ang naiisip ko Ting. Gusto ko rin naman ang sinabawang isda. Pero mamayang hapon na siguro. Basta ngayong tanghalian ay maglitsyon na muna tayo." "Okay sige. Gusto ko yung ideya mo Kuya Lino. Nagugutom na rin ako eh." Wika pa ni Tingting. Matapos makabili ay diretso na silang umuwi ng bahay. Pagkarating ng bahay ay agad namang sumalubong sina Aling Sally, Mariposa at Gabriel. "Anak, kumusta ang mga estudyante? Nailigtas niyo ba lahat?" "Hindi po, Nay. Late na kami ng dating. May isang grupo ng mga estudyante ang pinagfiestahan ng mga aswang. Kahit isa rin sa mga propesor ay wala rin kaming nailigtas." Sabi naman ni Leandra, "Kuya Lino, nasa TV kayo oh." "Ha? Paano nangyari nasa TV kami? Hindi naman kami naabutan ng mga reporters." "Oo nga, malayo ang kuha nyo eh at makikitang nagmamadali kayong nagsitakbo ni Kuya Tingting papasakay sa sasakyan." Ilang saglit pa ay si Joaquin naman ang nakita nila sa TV na ini-interview ng mga reporter. Sabi ni Joaquin, "Wala mo na ako masasabi sa ngayon dahil hindi ko pa nakakausap ang mga taong nagligtas sa kanila. Kaya ang priority muna namin ngayon ay asikasuhin itong mga nailigtas na estudyante. Kailangan nila ng immediate attention na ma-check up kung wala ba silang sugat o pinsala na natamo.
sa ilang araw na pagkakaligaw nila sa kagubatan. Sir, totoo po ba yung bulong-bulungan ng mga aswang ang sumalakay sa school camping site? Tanong pa noong reporter. About dyan, gaya ng sabi mo, bulong-bulungan lang yun at wala tayong malinaw na pruweba na mga ganong uri ka ng nilalang ang sumalakay sa kanila. Kaya masyado pang maaga para magbigay ng conclusion. Iimbestigahan muna namin ang trahedyang ito. At ang spokesperson na ng pulisya ang magbibigay sa inyo ng full details sa mga nangyari. Sir, huling tanong na lang po. Sino-sino po ang mga taong inutusan niyong magligtas sa mga estudyanteng ito? Alam naman po ng lahat na nakakatatlong grupo na ang nagpunta sa kagubatan para hanapin ang mga estudyanteng ito. At ayon sa aming source, ang unang grupo ay mga gwardya. Tapos ang sumunod ay mga gwardya pa rin at may mga retired marine na kasama. Tapos ang panghuli ay ang mga kapulisan natin at mga sundalo. Wala na po kami naging balita kung nakauwi pa ng buhay ang mga iyon. Kaya ang tanong po ay anong klaseng mga tao ang inutusan niyong humanap sa mga estudyanteng ito? At bakit nagawa nilang makapagligtas? Samantalang wala nang nababanggit tungkol sa mga marine at pulis na pumunta roon. Hindi ko pwedeng i-disclose ang katauhan ng mga taong iyon. Pero isa ang sigurado. Hindi sila uniform personnel o mercenary in any sort. Mga skilled individuals lang sila. Nakabisado ang pasikot-sikot ng kagubatan. Kaya sila ang naisip kong hingian ng tulong. Huling tanong na lang uli, sir. Ibig niyo po bang sabihin, mas magagaling ang mga taong inutusan niyo kaysa sa ating kapulisan at kasundaluhan? No comment ako sa bagay na yan. Rest assured, nagawa ng mga taong iyon efficiently ang tulong na kailangan natin. At iyon ay ang mailigtas sa mga nawawalang estudyante. So, if you'll excuse me, kailangan ko nang asikasuhin ang check-up ng mga estudyante natin na nakauwi ng buhay. At haharapin ko ang mga magulang noong mga estudyanteng hindi kasama sa mga nakauwi. Okay, sige sir. Thank you so much sa pagpapaunlak ng panayam sa amin. Yun po mga kabayan ang ating Deputy Mayor ng San Narciso na si Sir Joaquin Villalobos. At ako naman si George Montealegre, nag-uulat para sa LMC Provincial News. Wika pa ng reporter. Sabi naman ni Aling Sally. So, ibig sabihin anak, marami ang napatay ng mga estudyante at mga profesor. Opo, Nay. 4 ang kasamang profesor eh. Mahigit 30 yata ang mga estudyante. Sabi naman ni Mang Roland. Mamaya na yung tanungan na yan. Magsikain na muna kayo sa loob, anak. Sabi naman ni Aling Sally. Hala, saglit lang. Ipagsasain ko muna kayo ng kanin. Katatapos na namin magtanghalian eh. Kaya wala ng kanin. Sabi naman ni Leandra na kalalabas lang mula sa kusina. Ayos na po, Tia Sally. Nagsalang na ako ng bigas sa rice cooker. Hintayin na lang po natin na maluto. Salamat, Leandra. Mabuti at mabilis kang kumilos. Sige anak, magsiligo na muna kayong tatlo. Para saktong luto na ang kanin kapag nakatapos na kayong maglinis ng inyong mga sarili. Mariposa, makikisuyo na rin ako sa'yo. Kalkalin mo na ang mga bag nila. Ilabas ang mga dapat ilabas. Lalo na ang mga Tupperware na baunan, pati na ang mga dala nilang plato para mahugasan ng mabuti, bago ibalik sa loob ng mga hiking bag. Opo, Nay. Sagot naman ni Mariposa at pinuntahan ang 3 mga bag na naroon sa may labas ng pintuan nakalagay. Noong matapos makaligo at makapagbihis, ay sakto lang na naluto na ang sinaing. Kaya naman agad nang nagsiupo sa lamesa sina Lino at bumanat na ng kain. Matapos makakain ay doon na sila sa labas ng bahay nagsiupo. May ginawa si Mang Roland na mahabang kahoy roon na papag sa ilalim ng puno ng mangga. Kaya presko pagtambayan roon. Nagkwentuhan na rin sila tungkol sa mga nangyari sa paghahanap nila sa mga estudyante at kung bakit matagal silang nakabalik. Kinahapunan, pasado 3:00 ng hapon, ay nakarinig sila ng busina ng kotse sa labas ng gate. Agad namang sinilip ni Mang Roland kung sino ang naroon
at nakita niyang si Joaquin iyon. Kaya binuksan niya na ng malaki ang gate para maipasok ni Joaquin ang sasakyan sa loob. Kumuha naman si Lino ng isang monoblock na upuan at inilapag sa harapan nila para doon papaupuin si Joaquin. "Joaquin, kumusta ang mga estudyante?" tanong pa ni Lino. Pagkalapit ni Joaquin ay nakipaglamano iyon kay Lino at yumakap na may kasamang pagtapik sa likod. Tapos nakipaglamano rin kina Rosalia at Tingting. Napansin ni Lino na namumula ang mata nito na tila galing umiyak. "Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit mukha kang galing umiyak?" "Napakabigat lang sa dibdib, Lino, kaya ako naiyak. Kausap ko kasi ang mga magulang noong mga estudyanteng nasawi. Siyempre, nagsimula sa pagmumura ang lahat. Pinagmumura nila ako dahil hindi ko raw nagawang iligtas ang mga anak nila. Pero hinayaan ko lang. Normal na reaksyon iyon ng mga magulang na nawala ng anak. Sa bandang huli naman, ay nagsorry rin naman sila sa akin. Lalo at alam naman daw nila na magmula noong malaman ko iyon ay agad din naman akong kumilos. Tsaka sinabi rin daw ng mga estudyanteng nakaligtas na makiilang ulit niyong binanggit ang pangalan ko na ako ang nag-utos sa inyo para hanapin sila. Kaya pinapasalamatan rin nila ang effort ko sa pag-utos sa inyo. Sayang nga lang dahil hindi sila nakapagpasalamat sa inyo ng personal. Sabi ko kasi na shy type kayo at hindi kayo maharap sa camera o sa mga reporter. Nagpapasalamat rin pala sa inyo ang mga magulang dahil iniuwi niyo ang mga gamit ng kanilang mga anak. Kahit pa alam nilang nasawi na ang mga iyon. Ang mga gamit na iyon ang magiging alaala nila sa kanilang mga anak. At sa tingin ko, yun rin ang ilalagay nila sa kabaong at ililibing para meron silang madadalaw na puntod kapag panahon ng Nobyembre. Lino, salamat sa inyong tatlo ha. Utang ko ang lahat ng ito sa inyo." Sabi naman ni Lino, "Anong utang ang pinagsasabi mo? Sinuhulan mo na kami ng sandamakmak na grocery at mga pagkain, tapos may utang ka pa rin?" "Oo, Lino, dahil hindi matatapatan ng kahit anong halaga ang buhay ng mga estudyanteng nailigtas nyo. Kaya habang buhay ko yung tatanawin na utang na loob sa inyong tatlo. At walang mababago sa kasunduan natin ha. Kapag may kailangan kayo, kahit ano, kahit pa pera, ay magsabi lang kayo sa akin at darating ang request nyo." Sabi naman ni Rosalia, "Nasaan na ang satellite phone ko?" "Nai-order ko na, pero wala pang date kung kailan magiging available. Huwag kang mag-alala, Rosalia. Sa oras na matanggap ko iyon, ay i-deliver ko kaagad rito." "Okay, sige Joaquin, maraming salamat." Sagot pa ni Rosalia. Lino, pwede mo na ba akong bigyan ng detalye sa nangyari sa mga estudyante? Actually, para lang sa mga otoridad ang impormasyong ibibigay mo. Hindi ito pwede makarating sa mga magulang dahil magkukos lang iyon ng panik. Kailangan lang namin ng detalye para alam namin ang panganib na nag-aabang sa kagubatan sa lugar na ito." "Okay, kung interesado kayo sa kwento, hindi makinig ka. O di kaya i-record mo na sa cellphone mo ang masasabihin ko para iyon na lang din ay paparinig mo sa papa mo. Tsaka kung ako ang tatanungin ngayon, safe na ngayon ang kagubatan ng San Narciso. Dahil napatay na rin naman namin lahat ng mapanganib na nilalang na may kinalaman sa pagkamatay ng mga estudyante. Pero para safe na rin, itigil na muna ang camping. Kahit naman sabihin kong safe na kung may mga aswang na dayo ang mapapadaan roon habang may nagka-camping, ay siguradong panganib pa rin ang dala ng mga iyon." "Okay, sige Lino, ako na ang magtatanong sa iyo. Tapos sagutin mo lang din na kahit simpleng sagot lang. Yung kaya lang intindihin ng mga normal na tao ha." "Okay, sige." Sagot ni Lino at sinimulan na ang briefing niya kay Joaquin tungkol sa mga nangyari sa kanilang misyon. Noong matapos na ang mahabang pag-uusap ay nagpaalam na si Joaquin na aalis na. Magre-report pa siya sa kanyang ama tungkol sa kanyang mga nalaman. Noong makaalis na si Joaquin ay sabi ni Tingting, "So, ano nang next move natin ito kay Lino?" Tumingin naman si Lino kay Rosalia. Sabi naman ni Rosalia, "Sina Darius at Olga ang next nating target. Base sa listahan ni Roulette, nasa San Carlos sila. Iko-confirm ko lang din kung naroon pa ba sila ngayon.
Kailan ba tayo susugod roon, Lino? Sabi naman ni Lino, sa makalawa na, magpahinga muna tayo bukas buong araw at gabi para makabawi tayo sa puyat natin ng ilang gabi. Okay, sige. Pagsang-ayon pa ni na Rosalia at Tingting. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 336. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.